balut ni Burnok. Bao, narito. Hindi pata sa kanyang kapalaran pero naghahanap buhay naman siya ng marangal. Sana lang daw wag namang sirain at siraan ang negosyo na kanyang pinaghihirapan. Burnok, humarap ka na. Hello, Burnok! Hello, ma'am. So, nagtitinda ka ng balut penoy. Opo, ma'am. Saan ka nagtitinda? Sa bahay lang po, ma'am. Ah, bahay lang. Opo. Kasi yung iba talagang dala-dala yun, ano, sa mga kotse-kotse. So sa bahay, Opo. meron kang pwesto o alam na ng tao nakakatok sila? Tinatawagan lang po, online lang po. Ah, ganun? Totoo ba? Opo, ma'am. O malakas naman ang benta mo? Nakakaubos po ako ng 6 na tray. Na? 6 na tray po. 6 na tray. Wow! O, so anong problema, Burnok? Ayun po, sinasiraan po ako ng kumpare ko po sa balot po. Okay. Sira sa akin. Kumpare mo pa naman. Kumpare ko po. Okay. Anong sinasabi? Pangit daw po ang balot ko. Sabi ko, pangit balot ko. Ba't mo ako sisiraan na ganito? O bakit? Ano ang motibo na sinisiraan ka niya? Nasira po yung balot. Oh. Pero po, yung balot ko po, bagong bili po sa palengke. Okay. Kaya doon siya nagre-reklamo. Sabi niya, sira. Sira po. Eh, hindi ba siya naman ang bibili sa'yo? O dinideliver mo? Nini-deliver po sa kanya. Ah, sa kanya, Opo, kasi ma'am. malapit lang sa inyo. Opo, ma'am. O kumpare mo pa, sabi mo, di ba? So, nagre-reklamo bakit sira. Opo, ma'am. Anong pag sinabong sira? Merong lamat Yung o nag-crack na po siya. nag-crash? Opo. Ah, ayun, baka naman sa delivery, hindi ba sa Hindi delivery? po, bumbo po yung ano niya, balot eh. Okay, sino nag-deliver? Ako po. Ah, ikaw. Ipakita nga natin, Ryle, at ipagmalaki natin ang ating pagka-high-tech dito sa programang ito. Wow! Iba na ang face-to-face, Ate Corinne. May gulong! Wow! Level up! Ang ganda po, Ate Coring. Alam niyo po, kasi yung Global Tech, tuwan-tuwa sila sa atin na may mga nag-aaway na malala, tas sa ending bati-bati. So, nagregalo sila sa atin ng monitor. Ah, talaga naman! Nakikita natin dito ngayon sa ating high-tech na gadget ang ebidensya kung gaano kaliit lamang ang kanyang pwesto. Meron siyang chicharon, balot, penoy, pero maliit lang ito, nakalagay lang sa styrofoam. Opo, ma'am. Okay, ayun. Nakakatuwa ang mga tao na nagtsatsaga. Kaya naiinis ako sa mga tamad eh. Hindi ba? Yung mga naghihintay na lang ng grasya. Magkano ang puhunan mo sa ganyan? 2,000 po, ma'am. Sa bawat araw. Opo, ma'am. So nababawi mo naman yun, may kita ka pa. Hindi, ma'am. Ay, hindi, Pag bakit? may nasira, ma'am, tinatapon namin. Ano pag nasira? Nabulok. Oh. Doon po, tinatapon na lang po. Kasi hindi na po pwedeng balik sa tindahan po eh. Oh, so sabi mo nakaka-6 na tray ka sa Opo. maghapon. Eh di ubusin mo na lang yung 6, 7. Huwag ka nang bumili ng sobra. Kaya nga, ma'am. Oh, ganun yun. Ano ang pinagsasabi? Bulok daw, sira, dahil nga sa ang na-deliver mo, sira. Opo, ma'am. Nako, ano ba naman yan? Okay, tanungin natin kung ano naman ang kabilang panig. Sa totoo lang, siya raw daw dapat ang magreklamo sa balot ni Burnok. Pero grabe din daw ang mga paratang nitong si Burnok na grabe daw makahingi ng balot itong si JR. Nako, JR, ano ba ang totoo? Humarap ka na. Asang-araw po kaya, dito mo pa dinila yung reklamo mo Oh, bakit? Alam mo, kailangan mo talagang kumain ng marami pang balot, JR. Ha? Oh, anong problema? Ma'am, di naman po totoo yung ma'am, na mabaho, ma'am. Basag po, bumili po ako ng balot sa kanya. Basag. Kasi binabalik ko po sa kanya, ayaw niya ibalik. Ayun, so ayaw mo nang ipabalik. Sandali, hindi ba ang balot, kailangan mo naman basagin talaga para Yun nga po, kainin? ma'am, kasi ma'am, bumili ka po, ma'am. Wala na po siya sa ma'am. Ah, wala na yung sabaw. Okay, so hihimayin pa natin itong problema sa balot na matagal na kayo magkumpare. Yes po, ma'am. Oo, magkaibigan naman pala kayo. O, dahil lang sa balot, biro mo, magkakaaway kayo sama ng tingin ni JR, oo. Ang sabi ni JR, hindi naman daw talaga masarap yung yung balot penoy ni Burnok. Pero kain ka naman daw ng kain. Hindi totoo yun, ma'am. Ha? Hindi totoo yun. Ay, hindi totoo. Nisiraan niya lang ako. Eh, minsan ka lang nag-order. Hindi, ma'am. Kumbaga, po, ma'am, bumili ako sa kanya, pero, ma'am, minsan talaga, ma'am, namutang ako sa kanya.
Pero binabayaran ko naman po. Hindi ko tinatanong pero lumabas. Hindi po, bro. Na kumisan umuutang ka. Yes po, ma'am. Oo. So, teka muna. Masarap ba o hindi yung kanyang balot? Hindi po, ma'am. Hindi. Bakit? May timpla ba yun? Wala namang timpla yun. Nasa ano ba yan? Nasa pagluluto? Burno? Hindi ma'am, nilalagyan po ng asin niya ma'am sa bechin para lumasa siya. Para lumasa. Yung pagka binuksan mo na. Opo ma'am. Hindi, kahit ayun. nilagaw mo siya. pwede na yun. O, dito sa ating mesa ng ebidensya, nandyan hindi lang chicharon at saka suka, meron siyang balot. Ikaw nga. Sige nga, kayo nga. Pwede bang ako chicharon na lang? Hindi talaga ako kumakain ng balot. Naaawa ako sa sisiw. Okay, habang nagbibigay ng mga balot penoy sa ating mga sausawero at sausawera at trio tagapayo, paano daw malalaman ang balot sa penoy? Anong sagot? Burnok? May guwit po siya. May guhit. May marka na. May marka. May marka po yung penoy. Oo. Ang tawag naman po dito ay chicharon hangin. Yes. Ay, type ko rin ito. Lagyan mo lang ng ano. Pag nilagyan mo ng suka, malulusaw. Di ba? Yes. O, ayan na. Tikman mo na. Ito na, naglalaway ako nung sa mesa ng ebidensya pala. Hindi ka ba, Thank you, ate. hindi ka ba kumakain ng balot? Kumakain po. O, ayan. Ang kalat. Gusto ko ito pag sa bus, di ba, yung malayong biyahe. Ah, Talagang hangin eh. Oh. Ay, kumain talaga. Okay, so ako, hanggang chicharon lang po ako. Naaawa po ako sa sisiw. Never po ako nakasubok po ng balot o penoy. Pero eto, si Ryle at si Tuesday, nakapangalawa ka na, Ryle, tumigil ka na. Isa lang po. Isa lang ba yan? Naubos na. Okay, pati ang ating trio tagapayo, natikman din nila, sausawero at sausawera. Ano ang hatol? Masarap ba? Masarap? O, dito kayo. Kulang sa asin! Masarap ba? Hindi, nabitin ako. Meron po kasi Masarap ba? Ayun, o. Maayos ba, Doc Camille? Okay to, okay to. Okay na okay siya? O, ayan. O, so, yun ang pruweba na yung kanyang binibenta, hindi naman hindi masarap. Pero hindi yun ang reklamo naman ni JR. Ang reklamo ni JR, basag na, wala nang sabaw. Okay, so, malaking bagay ba kung papalitan mo na lang yung iisang balot lang? Ang ginagawa mo, nagpapakamatay ka na. Hindi, yung sabon. Sabaw mo. Talaga naman. Nagpipilita Corrales ka pa dyan. Okay, o, so, itong reklamo niya, isang balot lang ba ang pinag-uusapan? 4 po. 4 na basag na. Ha? Tama ba? Yes, ma'am. Magkano isang balot? 25 po. Ayun, 100 piso rin. So, malaking bagay. Tama ba, Burnok, ang nangyari daw na bagsak mo yung styrofoam kaya nagkabasag-basag? Hindi po ma'am. Paano? Binigay sa akin, ma'am, basag talaga, ma'am. Hindi niya napansin yung ma'am. Kasi kuha siya na ng kuha. Ako, ma'am, hindi ko naman po napansin na basag yung kinukuha niya. Kasi, ma'am, kung napansin ko yung ma'am, sasabihin ko sa kanya. Kailan mo nakita na basag? Sa bahay na po, ma'am. Pag-uwi ko po. Kakainin ko na. Yun ang problema. Hindi mo alam kung ano talaga yung totoo. Kasi sino yung testigo? Sino yung makakapagsabi ng talagang nangyari? Tapos pa, ma'am, ibabalik ko pa sa kanya yung balot, ma'am. Ayaw niya tanggapin. Kaya sobrang batit ko, ma'am, pinasa ko sa harapan niya. Gusto ko nga pasagin lahat ng balot niya ma'am, sa harapan. Huwag naman, 100 piso lang yun. Kaya nga po niya ibalik sa akin, ma'am. Ayaw po niya man akala ko, ma'am. Yung sabi niya sa akin, kumbaga, pinilit ko lang daw basagin. Sinasadya ko daw. Oh, okay. So, init lang ng ulo sa pagitan ninyong dalawa ang nangyari. Siguro nga po, ma'am. Oo, ganun lang Sa yun. kanya, Kasi 100 piso lang naman eh. Ang laki po ng galit sa akin, ma'am, eh. Oo.
Siya ang nagpalaki sa pamangkin na si Burnok, kaya masakit sa kanyang kalooban ang paninira daw ni JR. Dahil lang sa balot, Weng, humarap ka na. Kasama ka sa paglalako ng balot. Totally po, nasa bahay po siya, labas na po ng bahay, yung paninda po niya. So totally, doon lang po siya sa harap. Totally, siya yung pamangkin ko, ang pinalaki ko. Apat po sila. Dahil yung mama niya nag-abroad, bata pa siya, 8 years old. Oh, hirap din ano, Opo. yung nanay mo pala nasa Opo. abroad. Oo. Nagkikita naman kayo paminsan-minsan. Ngayon po, nasa bahay na po Nasa siya bahay ngayon. na. Totally, hindi na po nag-abroad si ma'am niya, matanda na eh. Oo. So, totally si Bornok, isip niya, isip bata. Kaya hindi naman po, nalalaman ko na lang po sa kapitbahay namin, nabubuli siya. Na inaaway nila, na inaano ko yung pamangkin ko. Anong sabi ng doktor? Kaya mong mag-aral? Kasi pwede ka namin pag-aralin. Gusto mo mag-aral na? Pwede naman po. ALS, oo. Hindi ba? Para Added skill. oo, para meron ka rin pinaglilibangan na matututo ka pa. Nahihiya na rin daw po siya, ma'am, kasi po, ano daw po, matanda na siya. 38 years old din Eh ano yata. ngayon? Meron nga 50 eh. Ganun Bumabalik po. ng grade 1. Meron. Yung negosyo po niya, inuutang ko lang po sa Bombay. Ako po na nakikipag-usap kasi gusto niyang talagang magtinda. Dahil yung mama po niya, wala na pong trabaho. Ayun, Opo. gusto bang makatulong Ganun sa pala yan, nanay? totally. Gusto makatulong sa nanay niya. Eto na ha, yung sa kakampi mo naman, JR, may magandang intensyon si JR. Ayon naman yan sa kakampi niya na ang pangalan pa lang, Totally. mapapalingon ka na. Pogi, humarap ka na. Pogi. Pag yan, hindi yan ano Totally pala ganyan Grabe yan. naman. Okay na nga, sige na nga. Ngiti pa lang, pogi na eh. Oo nga. Bakit ba parang feeling mo ginagalit ni JR si Burnok? Totoo ba yon? Hindi po. Kasi Ano ang nangyayari talaga? yung binili niya pong balot na sinasoli niya po, pulutan po kasi namin dapat yun. Basag po kasi yung isang binili niya. Sinasoli niya po yung isa, ayaw niya po tanggapin. Oh, yun lang yun eh. Di ba yun lang yun? Kasi akala niya po siguro kasi sinadya po niyang basagin. Basag naman po kasi talaga ng binigay. So, ikaw ba ay nagsasabi sa kanya na ano siya? Special child? Ganon? Bako naman po talaga, ma'am, kasi ma'am, bakit, ma'am? Isip bata kasi yan, ma'am, eh. Oo. May pagkamongoloid pa, ma'am. Oh. Oo, hindi naman sa Pero gano'n. alam mo, Siyempre, totoo nagagalit yun. din ako. Totoo yun. Dahil ako, tita ako, nagagalit ako, nasasabihan yung pamangkin ko ng gano'n. Anong nararamdaman mo, Burnok, pagka tinatawag ka ng ganong mga... Nasasaktan po ako, ma'am. Ha? Nasasaktan. Siyempre, nasasaktan ka din, Hindi ko, ano? hindi ko na mapipigilan sa sarili ko kung pwede kong bugbugin siya. Oh. Pero Mabuti nga po naisip ko na nakakapagpigil yun, pa, ma'am. laki-laki ni Burnok eh. Awat ko din po siya. Oo, kailangan awatin mo sarili mo. Kaya, Kasi tapos po, lang po, ma'am. kapitbahay po Kaya ako namin lang po siya. sinasabihan siya ng gano'n, ma'am, para ma'am, ipagtanggol niya rin yung sarili niya. Para Ano? maging malawak po kasi siya, ma'am. Mali Maging ka. malawak pag yung sitwasyon, ma'am, kumpare ko, kutusin mo, kumpare ko buo po talaga yan, ma'am, eh. Oh, wag na kasi yung mga ganong salita, imbis na makatulong, baka lalong makasira sa isip. Pabayaan mo na, hindi mo na responsibilidad yun. Maging magandang kaibigan ka na lang siguro. So, okay, Burnok, gusto mo naman mag-aral. Opo, ma'am. Oh, kita mo, feeling ko talagang there's nothing deficient. Okay, Dr. Love. Paano Totally. natin patutubuin ulit ang love sa pagitan ng dalawang magkaibigan naman? Salamat, Ate Kuring. Ano lang, nakita ko lang kay JR yung... Hindi ko alam kung anong intention ni JR, pero wala akong makitang dahilan na logical. Pag bibili ka ng balot, maniwala ka sa akin kasi lumaki ako sa Pateros. Kaya alam ko yung mga balot na yan. Kung bibili ka ng balot, ang unang tinitingnan mo kung buo o basag. Hindi ka bibili ng balot tapos titingnan mo pag nasa bahay ka na. Normally, sinisilip mo na yun kung basag. Talagang pag nabasag ang balot at lalo nasira yung parang filament niya, nahahanginan yung loob ng balot, pag lumamig yun, hindi mo na makakain yun. Ang sama ng lasa. No? So, ang nakikita natin dito, yung shortcomings, kakulangan ni Burnok. Sana naman kasi JR, maunawaan mo na siya na may special needs siya. Una, hindi siya, yung term ni JR kanina, mongoloid. Hindi siya mongoloid, ano? Yung mongoloid,
hindi na natin ginagamit yung masyadong insulting yan para doon sa mga people with special needs. Dapat maunawaan natin siya. At bilang kaibigan, ikaw siguro ang dapat magprotekta at makaunawa sa kanya sa halip na samantalahin mo yung kahinaan niya. Dito makikita, kailangan ng mga taong katulad ni Burnok ang compassion ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ngayon, alam mo na, yung kasaysayan ni Burnok na marami siyang pinagdaanan na traumatic. Siguro ito yung panahon para ikaw mismo makaunawa sa kanya at maramdaman niya na kaibigan kanya at masasandalan ka. Ayan. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.